Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa YouTube channel kong ito, subscribe na po kayo. Papanood din po tayo sa Informador Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Lagi nyo nang aabangan itong aking mga talakayan. Regular na po ito, araw-araw. Dito mga kabunyog, mahaba-haba ang talakayan natin. Kaya yung mga nagsasabing, Attorney, pasok namin na patapos ka na. Dito po hindi kasi mahaba ito. At saka hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko. Tulad po ngayon, 3 topics ang i-discuss natin. Okay, simulan na natin. Ito, lumalakas ang panawagang arestuhin at pauwiin na si Harry Roque. Kasi dito sa pagkakaaresto kay Saldico, nagkakalat si Roque, mayabang na sabi ni Harry Roque, fake news. Fake news anya yan. Sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, hindi natin alam kung ano itong sinasabi ni Harry Roque, pero sabi niya tumawag daw siya sa tumawag daw siya sa mga kakilala niya sa Czech authorities. Sinabi daw ng mga ito na wala naman daw doon, wala naman daw na aresto na nagngangalang Saldico. Kaya sabi ni Harry Roque, fake news daw 'yon. Kaya lang mga kabunyog, masyado nang nakakagulo itong si Harry Roque, masyado nang mayabang. Naiinsulto ng masyado ang gobyerno ng Pilipinas. Kaya dapat itong si Harry Roque, arestuhin na talaga ito, pabalikin na sa Pilipinas, pauwi na dito. Ang dami niyang kasong dapat panagutan dito, qualified human trafficking, may nabubuo na yung kasong sa kanya na land grabbing. So maraming dapat panagutan si Roque dito. Hindi ito political persecution. Ano ito? Prosecution ito ng mga karumal-dumal na krimen na nagawa niya, qualified human trafficking, land grabbing. Kaya ang problema kasi, hindi pa napapauwi si Roque kaya nagyayabang doon sa Austria. Parang hinahamon ng gobyerno eh. Hinahamon niya. Sabi niya pa, sige daw, arestuhin daw siya doon. Mag-inaresto daw siya doon. Kakasuhan niya daw ng kidnapping. Ang pinapatamaan niya si SILG Junvic Rimulya. Kasi sabi ni Junvic Rimulya, siya ang pupunta sa Austria, sa Vienna para sunduin si Harry Roque. Dadalhan niya para ito ng humba. Hindi, pero sa totoo lang mga kabunyog, nakakalungkot na masyado nang mayabang itong si Harry Roque, naiinsulto na ang ating bansa. Hanggat hindi yan naaaresto, napapauwi sa Pilipinas, magyayabang at magyayabang yan tulad ngayon. Kumbaga, binabastos niya ang Pangulo ng Pilipinas kasi sinasabi niya, tagapagkalat daw ng fake news si PBBM. Pero sa part din ng gobyerno, dapat din talaga kasing siguraduhin na nandun nga talaga si Saldico na nakakulong ito doon sa Czech authorities. Pagkatapos magpresko na talagang ipaalam na sa publiko na talagang naaresto na yan si Saldico kasi nakita mismo ng mga officials ng Pilipinas. Ang problema kasi una ang Czech authorities hindi pa naman naglalabas ng statement. Kasi nga ang policy nila hindi sila basta-basta naglalabas ng mga ganong statement. Ang Pilipinas naman, sabi, chinek na doon, binirify na, oo daw, naaresto talaga si Saldico. Pero hindi naman sinabi, nakita ba nila? Sino ba ang nagsabi sa kanila? Anyway, masyado nang nakakainsulto itong si Harry Roque. Dapat nang ipakita ng gobyerno ng Pilipinas ang pangil nito. Kaya dapat pauwi na dito si Harry Roque, ikulong dito na yan, panagutin sa kanyang mga krimen. Hanggat hindi yan napapauwi dito sa Pilipinas, napapanagot sa kanyang mga krimen, yun, mayabang. Katulad ngayon, nagkakalat talaga siya na fake news daw yung pagkakaanunsyo. Pangulo pa naman daw ng Pilipinas ang nag-anunsyo, nakakahiya daw. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, medyo lumalawak na ngayon ang panawagan na dapat nang mapauwi si Harry Roque. Matigil na ang pagmamayabang nito, matigil na ang kahambog nito. Masyado ng garapal na
Parang binabastos na ang gobyerno ng Pilipinas. Hindi naman dito si Pangulong Marcos ang binabastos niya lang, ang mismong gobyerno ng Pilipinas. Kaya dito nga sa kasong ito ni Saldico, dapat talaga maging istrikto ang gobyerno ng Pilipinas. Alamin talaga ano ba talagang totoo diyan. Hmm? Kasi habang hindi pa naglalabas ng talagang formal na statement ang gobyerno ng Pilipinas, mamamayagpag yan si Roque. Magyayabang yan. Hmm? Ang gawin dapat ng Pilipinas, talagang i-check doon, i-verify kung nandun nga ba talaga si Saldico. At siya ba talaga yun? Oo, yan yung dapat gawin na. Pagkatapos, magpadala lang ng mensahe dito sa Pilipinas na totoo. Huwag kayong maniwala dyan kay Harry Roque. Ganun. Ganun na dapat ang statement kasi nakakalito na eh. Dito namang si Harry Roque, para hindi na ito makalito, pabalikan na yan sa Pilipinas, arestuhin na. Ipakita na ng gobyerno ang kapangyarihan nito. Gobyerno tapos nagagawan lang ng ganyan, ng tulad ni Roque. Masyadong nakaka-insulto na sa gobyerno ng Republika ng Pilipinas eh. 'Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Hmm. Masyado nang mayabang itong si Roque. Pero pag napauwi yan dito sa Pilipinas, makukulong yan sa kulungan doon sa Pasig kasama ni Kibuloy. O wala na yan, hindi na yan makakapagyabang. Ah, Parang katulad na yan ni Digong. Nung una mayabang, pero nung naaresto, nadala sa ICC, ayaw nang magpakit. Nahihiya na. Kasi hindi umubra yung yabang niya eh. O ganyan din yan si Roque. Hanggat hindi yan napapabalik dito sa Pilipinas, ganyan at ganyan yan. Patuloy na mayabang, iinsultuhin ang gobyerno ng Pilipinas. Nakakalungkot. Kasi gobyerno natin, iniinsulto niya. 'Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Arestuhin na at pauwiin na yan si Roque. Yan ang panawagan ng taong bayan. Hindi pwedeng binabastos na nito ang ating gobyerno. Binabastos nito ang ating bansa. Masyado ng garapal itong si Roque. Masyado ng bastos at mapag-insulto sa gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Kaya ano ito, mga kabunyog, dapat maturuan na ito ng leksyon. Magpabalik na dito sa Pilipinas, makulong na dito. Pagka nangyari yan, napadala yan dito sa Pilipinas na deport, makukulong yan, yan, wala na, hindi na yan makakapagyabang. O ito mga kabunyog, mga kawan, pahiya ang mga DDS dito sa kay Isko Moreno. Napanood ko yung interview ng Banateros ba yun? Yung grupo nila Banat ba, yung mga vloggers na DDS sa pangunguna ni ano ba yan? Ni Banat Bay. Banat Bay ang tawag sa kanya eh. Bakit sinasabi nating napahiya? Napahiya sila. Gas kasi gusto nilang ilagay si Isko Moreno sa defensive na posisyon. So tinanong nila si Mayor Isko Moreno ng Manila, Mayor, ano pong masasabi nyo? Balimbing daw kayo. Mayor, ano pong masasabi nyo? Na dati daw, kalaban nyo ang Marcos, ngayon, nyo na, hindi nyo na binibira ang Marcos, suportado nyo na. Anong masasabi nyo, Mayor, na balimbing daw kayo? Sa totoo lang, gusto nilang ilagay sa alanganin si Isko Moreno. Kasi nga, sa ngayon, si Isko Moreno, suportado ang administrasyong Marcos. Siyempre, kalaban nga naman talaga ni Isko Moreno. Tumakbo siyang presidente nun eh. Pero, ang ganda ng sagot ni Isko Moreno. Sabi ni Isko Moreno, hindi siya balimbing. Kasi, ginagawa niya yon na nakikipag-cooperate, kumbaga mabutihan sa administrasyong Marcos dahil kailangan niya ng suporta sa Manila. Sabi niya, kailangan ng Manila ng mga programa, ng pondo. Kung kakalabanin mo ang administrasyon, anong mangyayari sa iyo? Hindi naman ibig sabihin nun na balimbing ka. Sabi ni Isko Moreno, parado yung parang kaliwat kanang sampalang inabot ng mga DDS. Hindi naman ibig sabihin nun na nagko-cooperate ka sa mga programa ng gobyerno ay balimbing ka na. Siyempre, presidente yan ng Pilipinas eh. Yan yung binutuhan ng mga tao, sabi ni Isko Moreno. Kumandidato siyang presidente, hindi naman siya ang nanalo. 31 million yung nakuhang boto ni BBBM.
Ibig sabihin siya ang binoto ng tao, irespeto mo 'yan. Siya rin naman, tumakbo siya ngayong, 2025 bilang mayor ng Manila, nanalo siya. O di bilang mayor ng Manila, magko-cooperate siya kung sino ang presidente ng Pilipinas. Bakit naman niya kakalabanin? Ah, sabi ni ano, tama naman yung sabi ni ano, ni Isko Moreno, eh. Ito kasing mga DDS na vloggers gustong ilagay sa defensive na posisyon si Isko Moreno. Bakit ito, ah, hindi na bumibira sa Marcos. Samantalang nang tumakbo siya, binibira niya si Marcos. Ngayon daw hindi na. Eh, ang ganda rin naman ng paliwanag ni ano, ni Mayor Isko. Ang Malacanang Palace niya nasa Manila. Oh, ang seat of power nasa Manila. Kakalabanin mo yung nasa Malacanang, nandiyan nga yan sa ano mo, sa siyudad mo. Ah, sabi ni Isko Moreno, pag mayor ka, makikipagmabutihan ka sa administrasyon, hindi mo 'to lalabanan. Unang-una kasi binutuhan din siya ng tao, o binatuhan ka ring mayor, oh, di irespeto mo yung binoto ng tao. Oh, yan yung paliwanag niya. Kaya ang punto dito, napahiya yung mga DDS vloggers, yung sila Banat Bay, kasi ang purpose nila, gusto nilang ilagay sa defensive. Yung ganong tanong nila kay Isko Moreno, alam nila mahihirapan daw si Isko Morenong sagutin. Ay hindi naman eh. Real talk lang naman yung sagot ni Isko Moreno eh. Sabi ni Isko Moreno, hindi ako balimbing. Nakiki Nagko-cooperate lang ako dahil mayor ako. Ay presidente siya. Siya ang binuto ng tao. Mayor naman daw siya. Oh, anong gagawin niya? Lalabanan ng administrasyon? Anong mangyari sa kanya? Paano niya maibibigay yung mga programa sa kanyang mga nasasakupan kung lalabanan niya ang administrasyon? Yun ang sinasabi ni Isko Moreno. Kaya habang nagsasalita si Isko Moreno, ah, parang kaliwat kanang sampalang inabot ng mga DDS. Panatiko kasi sila Banat Bay. Yun ang problema sa kanila, panatiko. Hmm? Hindi sila marunong tumingin sa kung ano naman din ang mabuti, suportahan. Kung anong mali, labanan, di ba? O ganyan ang paninindigan ko eh. Attorney Insurrecto ng Bunyog. Kung tama, susuportahan. Kung mali, lalabanan. Hindi yung ano, bakit pag sinuportahan mo ba yung tama, balimbing ka na? Hindi naman ganun yun eh. Yan ang problema kasi ng iba na ating mga kababayan. Fanatiko eh. O, pero si Isko Moreno, binara ngayon itong sila Banat Bay. Hindi ako balimbing, sabi niya. Anong gagawin ko? Lalabanan ko ang administrasyon? O anong mangyayari sa mga ano ko, constituents ko? Anong programang ibibigay ko dyan? Ah, real talk nga, no? Mga kabunyog. Oh, ito, may ebidensya na naman kay Sara, ha? May ebidensya na naman kay Sara na lumabas ngayon. Hmm? Ay 'di ba, dinidisown, binabaliwala ni Sara si Madriaga, hindi niya raw 'to kilala. On a professional, lalo kahit pa daw personal level, hindi niya 'to kilala, itong si Madriaga, ah. Kaya ano ano ito mga kabunyog, grabe naman ang ano nito. Kaya nga medyo ano, sabi ni Madriaga, feeling betrayed siya. Hmm? Kasi hindi naman maikakaila na kilala ni Sara si Madriaga, eh. Ang daming pictures, ang daming videos, ah, at saka yung mga ina-attendan ng mga meetings ni Madriaga hindi naman mga simple yun, eh. Maka-Zoom mo si Sara, si Jinggoy, si Harry Roque, kayo lang. Hindi madali yun. Ibig sabihin, kinikilala ka nila. Nire-recognize ka nila. Kasi hindi ka naman makakapag-Zoom sa kanila kung hindi ka nila kilala or hindi, ah, or hindi ka nila leader. Ang malinaw dito, leader talaga ni Sara sa eleksyon si Madriaga. Nagkatulong talaga ng malaki. At ang ito, pinaka-ebidensya ngayon, may pinost na picture, mayroong mga nameplate, ang pangalan Isip. Ayan hawak ni Sara Duterte. Sara Duterte, bubblehead. O yan. Inday Sara, ikalawang Pangulo ng Pilipinas. 2022. Isip. Inday Sara, ikalawang Pangulo. Isip Pilipinas. Sino ba ang founder ng Isip? Si Ramil Madriaga. Sino ang mga aktibong tumulong? Isa sa mga aktibong tumulong sa kampanya ni Sara, itong Isip Pilipinas. Ang founder at convener niyan, si Ramil Madriaga. Maraming mga pictures yan kay Sara.
O ngayon, tapos ito, may picture si Sara, hawak-hawak niya, Easy Pilipinas. O paano ngayon yan sasabihin mong hindi mo kilala si Madrid? Siya nga ang founder at chairman ng Easy Pilipinas. Grinit niya ito sa birthday ni Madriaga. Napakaraming Zoom meetings na nandun si Madriaga at saka si Sara. Pagdating ni Sara galing Mindanao, tumawid ng Visayas to Luzon, dun sa Matnog, sinalubong ng grupo ni Madriaga. Sino ang nagbigay ng bandila, yung flag? Kay Madriaga. Si Sara, tinawag niya pang Seram. Inauguration ni Sara, nandun si Madriaga. Tapos ito na nga, may picture si Sara, hawak niya, Easy Pilipinas. Kaya nakakaano to, mali yung strategy ng kampo ni Sara na pati na lang yung pagkakakilala, yung pagiging magkakilala ni Sara at ni Madriaga, binaliwala nila. Ay obvious naman, magkakilala naman talaga. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, yan yung nangyayari ngayon. May ebidensya na naman. May ebidensya na naman. At saka makikita naman natin, yung mga itong anong ito, actually mayroon pa ngayong mga pinakitang mga records, registration ng mga sasakyan, yung mga luxury motorcycles, yon, bumili si Madriaga noon. Utos daw yan o Digong para magamit sa kampanya ni Sara. Ayun, may mga LTO records noon, registered sa pangalan ni Madriaga at sa kanyang anak. Kaya ang dami ng ebidensya. Daming ebidensya. Kaya yung sinasabi na hindi kilala ni Sara si Madriaga, walang maniniwala dun. Kasi ang linaw-linaw ng mga testigo at ebidensya. Tambak ang mga testigo at ebidensya. Tapos sasabihin lang ni Sara, hindi niya kilala. Yan ang Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyo.